ngayon, bagamat ginagawa ng presidente ang lahat para matulungan yung mga kababayang Pilipino po natin, may ilan pa rin talaga mga kababayan na ayaw po manatili sa pwesto ang presidente at gusto ngang patalsikin para maipalit po itong si Vice President Sara Duterte. So sabi po dito mga kababayan sa News 5, ituloy po natin yung ating talakayan po dito. Sabi po dito, AFP. Ayon daw po sa AFP, kinumpirmang may mga retired generals na nagtangkang manghikayat sa pag-aaklas sa pamahalaan. Ngayon mga kababayan, sino yung tingin nyo na sigurong kasama dito sa mga retired generals na ito? Kasama ba dyan si Dadong Opal? Kasama ba dyan mga kababayan? Idadong Yoying? Colonel, lumabas nga po no sa isang column na di umano'y meron ng mga retired generals at isang malaking religious group daw ang nagtangkang kumbinsihin yung ilang active army commanders po natin na bawiin ang suporta sa ating Pangulong Marcos Jr. Naglabas na rin po ng pahayag dito si AFP Chief General Romeo Bronner at pinapabulaanan niya po yung issue. Pero gusto ko lang pong malaman, Colonel, kailan niyo po nalaman na may ganitong klase ng issue at bago pa po ba lumabas yung article? Alam niyo na po ito? Ito po ma'am, no, nagsalita na po si Chief of Staff about this. While there is true, that was true po, no, na there were attempts of some retired officers that were reaching out to young commanders. Kasi sinubukan nila mga kababayan talagang manghikayat na magkaroon ng kudita mga kababayan at patalsikin ito pong si PBBM. Kaso nga lang ang problema, di ba nagsalita, ito pong chief ng Armed Forces of the Philippines na si Bronner, na kung saan mga kababayan sinasabi po na hindi mangyayari yan kapag habang siya ang nakaupo mga kababayan dyan po sa Armed Forces. So ngayon, medyo nataranta yung mga sumusubok na manghikayat doon sa mga ilang general na magtanggal ng suporta kay PBBM. Kaya nahinto mga kababayan etong kanilang pagtatangkang kudita laban po kay Presidente. Anyway, tuloy pa po natin. And even polluting po yung idea ng kudeta or military junta, ang gusto po namin i-highlight dito is that the AFP has stood firm. Ang sabi nga po ng ating Chief of Staff dito, no, it was a litmus test for our Armed Forces of the Philippines. And with that po, no, we came out victorious. Kasi before pa po nitong September 21 even arrived, our Chief of Staff was confident daw that he knew no one in uniform would heed that call. So, ni-reveal nga po ni General Bronner na nagkaroon po ng meeting, tama po, dun sa dating retired general. To your knowledge, just in case alam nyo lang po, ma'am, ano daw pong naging tono at laman ng naging usapan po nila? DJ Chacha, na i-clarify ko lang, hindi po yon meeting. Ito po is a request from some retired generals for an audience. And dahil nga po nandoon po sila, no, sa area namin during that time, and meron pong ongoing po, no, na meeting ng aming Chief of Staff with our staff, no, our battle staff. Kaya po pinakinggan na po niya sila. So they seeked audience and they provided po a listening ear. So naging ano lang po siya, grievance airing, ganun po yung nangyari nung araw na yon. Opo, ma'am. Opo. And in-emphasize naman po ng ating AFP, no, na that we have reached that level of professionalism, no, at envision in our AFP transformation roadmap. Ano po kailan po exactly ito? Gaano katagal yung nangyari? Sa tingin niyo mga kababayan, doon po sa mga retired general na naghihikayat na magkaroon ng coup laban po sa presidente. Sa tingin niyo mga kababayan, kasama kaya doon si Dadu? Si Dadong Topak. Sa tingin nyo, palagay nyo lang mga kababayan, kasi di ba yan yung nagyayabang-yabang na kaya daw patalsikin si PBBM, magtabi na daw ng mga pagkain. Nangyari pong pag-air ng sentiments itong mga dati nating general at ano mismo yung kanilang naging pakikipag-usap nun o mga naihayag po nila sa AFP? More on, nga po ito, no, nag-offer po ang ating Chief of Staff and the battle staff po, no, a listening ear to our general. So they aired na po, no, itong kanilang mga sentiments. And pinakinggan naman po natin ito. And it was an exchange of ideas po with our Chief of Staff nga na talaga pong pinapahayag po niya na talagang we have learned our lessons through the years and that
we have reached that level of professionalism. As to the duration, ma'am, no, nung time ng meeting, kung ang gaano katagal inabot, hindi po ako privy doon. But yun po ang nabanggit ng ating Chief of Staff na pinakinggan nga po nila ang mga hinaing po nitong mga retired general. So, Colonel, napakinggan lang yung hinaing, pero hindi po ba totoo na nangalap ng suporta for unconstitutional move yung mga dati pong general? Ang nabanggit po nila, no, na meron nga po silang plano na meron po silang pino-float na idea na yun nga po, pinakinggan po ng ating Chief of Staff but not necessarily naman po na susunod po ang inyong sandatahang lakas ng Pilipinas dito po sa nabanggit po ng ating mga retired officers. So, sa madaling salita, there is a move from the retired generals para nga po mag-aklas pero hindi ito sinuportahan ng AFP Chief. Yun! Opo, no? Ang ano po dyan kasi, ma'am, no? Ito pong panawagan na laban sa katiwalian. No, we understand po that concern and we share that concern as well. Yung man din po naman, no, ang yung sandatahang lakas ng Pilipinas, we have our own sentiments. But we believe, according na nga po kay our Chief of Staff, that military intervention po is never the solution to corruption. Saka mga kababayan, paano, hindi ko makita yung hindi ko makita yung pipeding dahilan. Bakit nila patatalsikin si Presidente? Siya nga ang nagsiwalat ng maanumalyang nangyayari dito po sa ating bansa, especially dyan po sa maanumalyang flood control na yan, na kung saan marami ang mga nakapangurap ng pera ng mamamayang Pilipino. Hindi ko makita yung sentiment ng mga retired general kung bakit gusto nilang patalsikin si PBBM. Kasi kung papatalsikin lang nila si PBBM dahil lamang kay Sara Duterte, di ba mas nakakahiyang pakinggan yon? Dahil lamang po sa isang vice-presidenteng hindi nagtatrabaho, at isang vice-presidenteng pag-alagala sa iba't ibang bansa, patatarsikin nyo yung matinong presidente na nagtatrabaho. Diba, alam nyo, sa totoo lang dun po sa mga retired general, ito payo ko lamang po sa inyo. Kung yun po yung dahilan po ninyo, kung bakit gusto nyong patalsikin si presidente, hindi po katanggap-tanggap po yan para po sa mga kababayang Pilipino. Kasi unang-una, alam naman po natin na napakasipag magtrabaho ng ating presidente. So bakit natin patatalsikin yung isang taong siya ang unang nagsiwalat ng nangyayaring corruption dito po sa maanumalyang flood control na yan. So ngayon kung titingnan nyo mga kababayan, since may lumabas po na ganyang balita, ito po yung nakita naman po natin galing po sa Abante TNT. Tunay na tabloidista na kung saan mga kababayan, sabi po dito PBBM hindi kabado sa mga nang-uudyok sa Armed Forces of the Philippines na magbitiw ng suporta sa gobyerno. Bakit daw mga kababayan hindi kinakabahan si PBBM? Kasi sabi po dito, kumpiyansa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nananatiling tapat ang mga sundalo sa saligang batas at sa bayan. Tugon ito ng Malacanang kasunod ng ibinunyag ni Armed Forces Chief of Staff General Romeo Browner na may ilang mga retiradong general na nanguudyok sa militar na mag-withdraw ng suporta sa Marcos administration. Ayon kay Palace Press Officer, Atty. Claire Castro, matagal nang alam ni Pangulong Marcos Jr. na may maliliit na grupong nang uudyok sa mga sundalo pero nananatiling tapat ang mga ito sa chain of command at saligang batas. Wala aniyang dapat ipag-alala ang publiko dahil hindi nagpapadala ang mga sundalo sa sulsol ng iba't ibang grupo na nais manggulo sa pamahalaan. Sabi pa dito, matagal na itong nalaman. Kahit before pa September 21 ay may maliliit ng grupong nagsasuggest ng ganito at walang dapat na ipag-alala ang sambayanan ani po ni Atty. Claire Castro. Sabi pa dito mga kababayan, tiniyak niya ni General Browner at Philippine National Police Chief General Jose Melencio Nartates na mananatiling silang tapat sa sinasabi ng konstitusyon at chain of command. Sinabi ni Castro na kinikilala ni Pangulong Marcos Jr. ang kagalingan ng Armed Forces of the Philippines at ng Philippine National Police at tiwalang gagawin ng mga ito kung ano ang dapat at nararapat para sa kaayusan ng bansa mga kababayan. Sabi pa dito, pag-aaralan aniya ng palasyo kung dapat panagutin ang mga grupong nanguudyok para mag-alsa ang mga sundalo at pulis laban sa gobyerno. Aaralin kung ano ang mismo ng naganap or ang naganap para kung merong dapat managot at dapat na makasuhan, dagdag pa ni Atty. Claire Castro mga kababayan. So ngayon kung titingnan nyo,
kahit anong pag-uudyok ng mga maliliit na grupo na retired general, hindi po nila kayang udyukan yung ating mga kasundaluhan na magbitiw ng suporta kay presidente. Kasi sabi ko nga po sa inyo, paano natin masisikmura na patalsikin yung presidente kung alam natin na siya ang unang nagsiwalat sa maanumalyang flood control na ito? At paano natin masisikmurang paalisin yung presidente na sinasabi sa mamamayang Pilipino na bago matapos ang kanyang term, marami po ang mananagot na mga kurap na politiko? Aber, do sa mga mga nag-uudyok dyan, paano nyo masisikmurang patalsikin ng presidenteng may magandang kalooban para sa mamamayang Pilipino? Diba kayo mga kababayan, sa inyong palagay, dapat bang patalsikin yung presidente na may malasakit sa sambayan ng Pilipino at ipalit yung vice-presidente na walang ibang ginawa kung hindi mag-travel abroad at pagbalik ng Pilipinas, punahin ang ginagawa ng gobyerno? Diba? So comment below na lamang po mga kababayan kung ano pong masasabi nyo hingil po dyan. At ngayon, punta naman po tayo dito naman po sa isa pang topic na nakita po natin. Ayon po dito mga kababayan ulit, sa Abante TNT tunay na tabloidista, eto daw pong si Senator Lito Lapid ay dumistansya tungkol sa plano raw na patalsikin si SP Soto o itong si Senate President Tito Sen. Sabi po dito mga kababayan, basahin po natin. Yan, dumistansya si Senador Lito Lapid sa usapin tungkol sa plano umanong pagpapatalsik kay Senate President Tito Soto. Ani ni Lapid, walang lumapit sa kanya tungkol sa kudita sa Senado at sinabing susuportahan niya ang sino mang gusto ng majority. Dagdag niya, satisfied siya sa pamumuno ni Soto sa Senado. Tagal na naming magkasama mula noong 2004 pa. Kasama ko na yan sa ADPA nitong si Senator Lito Lapid. So ngayon, actually mga kababayan, mahaba yung usapin po na yan. At eto, may nakita po tayong video para mas maintindihan po na mga kababayang Pilipino po natin. Kasi biruin nyo mga kababayan na kaya ko ito ipinapakita sa inyo tsaka yung article kasi di ba sinasabi nung iba na hindi mga vlogger na sumusuporta sa gobyerno, mga bayaran daw at gumagawa ng fake news. So kaya dinadalawa ko mga kababayan, kahit nabasa na natin, may backup tayong video kasi gusto ko na may pinagbabasihan po tayo. Ayaw ko po mga kababayan nung wala kasi mahirap naman po tayo nasasabihan na gumagawa ng fake news. Anyway, ituloy po natin mga kababayan. Ito, play natin. Sir, satisfied kayo sa leadership ni SP Soto? Oo naman, tagal na namin magkasama niya mula noong 2004 pa. Kasama ko na yan. At least ako, siya pang 5 terms na dito sa Senado. Ako ay 4 terms na rin ako bilang senador. Dito rin, tuloy-tuloy din kami nagsiservisyo sa ating mga kababayan at leadership dito sa Senado. And then sir, nag-resign si Senator Ping na chairman ng Blue Ribbon Committee. Meron kayong preference sa kapalit o gusto niyo ba din siya mag-stay put? Oo, dapat mag-stay put siya kasi siyempre kaya-kaya naman niya yan eh. Tama. Ko baka may sakit lang kasi kanina hindi nakapag-recite din. Kaya lang sir, final answer na daw. Final answer na daw po, mag-resign na talaga siya. Pero nirespeto natin kung anong mga desisyon niya. Nandun siya. Pero kailangan siya talaga na alam naman natin straight yan na kung mag-investigasyon, ex-police yan, ex-chief PMP yan. Para, police, kamukha ni Magalong, kamukha ni na bato, nag-imbestiga yan. Sa sila dyan. Mas eksperto sila dyan, di ba? Kaya, okay, kung ano man ang desisyon ni Senator Lacson na ginagana ko at rin respeto. Okay. So, sir, walang lumapit sa inyo, sir, para sa Senate po? Yan. Wala. Kahit noon pa naman, kahit sino pa nagsisenate dyan, basta ako, kung sino nga gustuhan ng majority, doon lang ako. Okay. Thank you. Ngayon mga kababayan, eto, may nakita kasi tayong di ba sinasabi wala daw po lumapit kay Senator Lito Lapid. Okay, maganda yon kung wala lumapit sa kanya mga kababayan. Ang problema kasi may nakita po tayong post galing po sa social media. Ito, galing po kay Ashley Garben. Meron po ito mga kababayan na, wait lang, 45k followers. Sabi po dito mga kababayan, basahin po natin. Ito daw yan. Yung sinasabi nilang walang silbi at walang ginagawa ay siya pala ang nagligtas kay Tito Soto. Bakit daw mga kababayan sinasabi na ito daw pong si Senator Lito Lapid ang nagligtas kay Tito Soto daw po? Ito, pakinggan po natin. Sabi po dito, hindi sumama si Lito Lapid. Kinukumbinsi nila na kumalas doon sa majority
at sumama sa minority nila Amy at Marcoleta. Pero nanindigan kay Tito Soto. Alam naman natin na ang kailangang boto ng majority ay 13. Kapag ka nakakuha sila ng 13 votes, tanggal na si Soto bilang Senate President, mga kababayan. Sabi dito, di ba ang minority meron silang siyam na bilang, mga kababayan, para nang sa ganon, kung makikita nyo naman, yung siyam na yon, di ba mga sumusuporta yan sa mga Duterte. So kabilang na po dyan si Chis Escudero, Ivy Marcos, Rodante Marcoleta, Robin Padilla, Bongo Bato, Alan Cayetano, Jinggoy Estrada, at ito pong si Senator Joel Villanueva. So sabi pa dito, basahin pa natin. Yan. Kapag ka nadagdagan sila ng 3, magiging 12 na sila. Sa parehas na nag-votes ng minority at majority, isa na lang ang kailangan ng minority para sila na ang majority kapag ka nakakuha sila ng 13 votes. Ngayon, eto daw mga kababayan, at ang 3 na siguradong babaliktad, di umano daw, ay si Senator Pia Cayetano. Syempre, kung ang Senate President ay si Alan Cayetano, kapatid niya yon. At ang magkapatid na Villar, etong si Mark at etong si Camille. Kasi nakakaramdam na sila ng init ng investigasyon, sigurado na kasama sila sa iimbestigahan. Ngayon, kailangan nila ang isa. Ang isa pang kailangan nila ay yung mangungumbinsi pa ng isa. So sino po mga kababayan? Yung mga tinatarget nitong minority na makuha sa majority para mapalitan yung Senate President. Ito daw mga kababayan. At ang tinarget nila at kinumbinse ay si J.B. Ejercito, si Mig Subiri at si Lito Lapid. Si Wing Gatchalian kasi hindi madadala. Kasi kung saan ang administrasyon, doon lang siya. Kaya nananatili at hindi nakukumbinse. Ngayon, si Senator J.B. Ejercito hindi rin pala sumama kay Amy. Di ba? Si JB ang nagsabi na mayroon pong 5 na kasamahan na nagbabalak kumalas sa majority. Pero ang pinopoint out mga kababayan ni JB doon ay dahil ayaw nila sa pamamalakad daw po ni Senator Ping Lacson, hindi na nakumbinse ni Amy si JB Ejercito. Saka maganda naman ang posisyon niya, Assistant Deputy Majority Leader. At si Subiri, sinubukan din nilang kumbinsihin. Dahil kung maaalala ninyo, noong pumunta si Sara sa Senado, sumama si Subiri at nakipagpicturan kina Sara. Pero pagdating sa liderato sa Senado, si Subiri nanindigan pa rin kay Soto. Saka majority floor leaders po siya, mga kababayan. Na rin siya. So sabi dito, nanindigan din siya kay Tito Sen. Sabi pa dito mga kababayan, isa na lang talaga ang kailangan nila. Kaya si Lito Lapid ang sinusubukan nilang kumbinsihin. Pero si Lito Lapid ay pareho sila ni Wing Gatchalian. Kung saan ang administrasyon ay doon siya. At alam ni Lito Lapid na ayaw ng Malacanang kay Cayetano. Kaya wala. Hindi nila nakumbinse. Ito daw pong si Senator Lito Lapid na sumama doon po sa kampo ni na Senator Amy Marcos. Biruin nyo sinasabi lumalapit daw si Senator Amy Marcos dito na Senator J.B. Ejercito. Tapos sinusubukan kumbinsihin ng minority, ito pong majority, yung mga senator sa majority, na sumama po sa kanila. Kaso ang problema, walang sumama. Kaya mananatili pa rin mga kababayan, si Tito Sen sa kanyang posisyon bilang Senate President. Sabi pa dito mga kababayan, ito daw, kung pumayag pala si Lito Lapid, malamang tuloy kahapon ang pagpapalit ng liderato ng Senado at napalitan nila si Tito Soto. Salamat na lang kay Lito Lapid, nanindigan kayo sa tama. Ayan yung sabi dito mga kababayan Kasi di ba kung matatandaan nyo, ano ba yung sinasabi ni Ano yung sinasabi ni yung lao sa Itbulaga? Yung nalao sa dating Itbulaga mga kababayan, ni Anju Eliana, di ba kunyari may kinokontak siya, kunyari kausap nyo si Tito Sen, ano yung sabi ni Anju Eliana mga kababayan? Hindi ko na po itatanong kung mapapalitan po kayo next week. At yung next week na yon, ngayon dapat yon. Kahapon mga kababayan. Actually, nung Lunes, kasi Wednesday na pala ngayon. Nung Lunes mga kababayan, dapat magkakaroon sana ng di umano, hindi ko naman sinasabing totoo, hindi ko rin sinasabing hindi. Di umano, baka magkakaroon ng Regodon. Kasi uminit nung Lunes, yung usapin mga kababayan patungkol po doon sa sinasabing Regodon. So ngayon, kung titingnan nyo, hindi pala natuloy, kaya pala hindi natuloy,
hindi makumbinse ng ibang mga senator ng minority yung mga senator na nasa majority. Kasi nga mga kababayan, wala eh. Alam nyo naman, si Lito Lapid, kung nasa saan na ang gobyerno, doon po siya. Ganon din naman si Win Gatchalian at etong iba pa mga kababayan. So ngayon, yung 2 bilyar, expected na natin na aalis din yan sa majority. Pero wag naman sana. Isipin pa rin nila mga kababayan na sila ay inuluklok ng taong bayan para maging magandang ehemplo dyan po sa Senado. Hindi kumampi doon po sa mali mga kababayan at gumagawa ng anomalya. Diba? So ngayon, yan po mga kababayan ang sinasabi kong nakita nating istorya patungkol po dito sa sinasabing ito na dapat magkakaroon nga ng regu doon. Kaso ang problema hindi natuloy kasi hindi nagtagumpay ang minority ni Alan Peter Cayetano na makakuha ng sapat na boto. Ano po? So kayo, mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, ano po masasabi ninyo, hingil po dito sa post ni Ma'am Ashley Garbin na kung saan mga kababayan, dapat pala magkakaroon ng regu doon. Kaso nga lang ang problema, hindi sumama si Senator Lito Lapid sa pang-aanyaya ng minority para samahan po sila. At para makumpleto na yung 13 para patalsikin, ito pong si Tito Sen. Ano po? Anyway, mga kababayan, comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo. Hingil po dito sa mga topic na yan na tinalakay po natin.